Ang pag-usapan natin dito, undeserved favor. Amen. So, hindi ko alam mga kapatid, sobrang sakto lang din sa mga patotoo kanina at sa mga pinaawit. But naniniwala ako na binigyan tayo ng ating Panginoon ng pabor na hindi natin deserve talaga mga kapatid. And ang goal natin mga kapatid sa gabing ito ay makita yon na ang Panginoon yung mga pag-ibig niya sa atin, yung mga ginawa niya sa buhay natin mga kapatid, na yun ang magiging dahilan natin para tayo maglingkod sa Kanya mga kapatid ng masaya, ng totoo mga kapatid. Amen. Kaya sige, next slide tayo, sis. At yan, i-define muna natin. Sabi dito, what does undeserved mean? Sabi po dito, not earn or deserve, unworthy, di karapat-dapat mga kapatid. Sabi dito, what does favor mean? Sabi po, gracious kindness or an act of such kindness, a special privilege or right granted, something not earned but freely given. Ito'y kusang binigay mga kapatid. So, sa madaling salita, ito yung pabor na hindi naman karapat-dapat na ibigay sa iyo mga kapatid, but binigay sa iyo. Amen. So, dito meron tayong 4 lang mga kapatid, and we'll try to give example sa mga bagay na yon. Tulungan tayo ng ating Panginoon. And una dito, second chances. So, maaari natin, basahin muna natin sa Lamentations 3. Sabi po dito sa 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. So dahil lang mga kapatid sa pag-ibig, dahil sa habag ng Panginoon, kaya tayo, kaya we're not consumed, o kung ano pang mga bagay mga kapatid, hindi yun sa ating sariling kagalingan, kalakasan, but dahil lang yun sa biyaya ng ating Panginoon. So nilagay ko dyan sa picture mga kapatid, ay, ayan, nakalagay dyan, pass or fail. So maaari, at pinreach ko nga po pala ito nung sa Cavite, mga kapatid. So, medyo, inano ko lang, ni-revise ko lang, mga kapatid. So, dahil maraming kabataan doon, ang in-example ko sa kanila doon ay katulad sa exam. At pag tayo nagtitake ng exam, mga kapatid, and may mga times na siguro bumabagsak. But yung teacher, mga kapatid, minsan, kahit bumagsak ka, ay minsan pinapasa ka dahil sa ugali mo. Marahil nakikita niya, sabihin, mas mahalaga, mga kapatid, yung character compared dun sa knowledge, mga kapatid, or maari naman bigyan ka ng remedial at ikay mag-exam ulit at makakapasa ka. And I believe sa ating Panginoon ay ganun din mga kapatid, na tayo minsan ay nagkakamali, but gumagawa siya ng paraan yung kanyang pabor, mga kapatid. Binibigyan niya tayo ng chance. Sabi ito, they are new every morning, mga kapatid. Sabi nga dito, habang may buhay, may pag-asa, mga kapatid. So, ayan, so mabuti ang ating Panginoon. Kaya magbigay tayo ng example. Next slide po. Ang example ko dito, mga kapatid, si Peter. So, ang senaryo na ito, mga kapatid, ay yung Last Supper. Yun yung gabi before i-crucify ang ating Panginoon. So sabi niya dun sa mga disciples, mga kapatid, na sa gabi daw na yon, sabi dun maraming ma-offend. So tinry ko i-search, sabi dun na parang pwedeng mag-stumble, mawala ng pananampalataya temporarily, mga kapatid. So sinabi niya rin doon sa pag-uusap na may magbe-betray sa kanya, at kilala natin yon, mga kapatid. At doon na din sinabi, mga kapatid, na i-deny siya ni Peter 3 times. Amen. So, ayan, basahin po natin dito sa Luke 22, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. So makita natin, mga kapatid, alam na ng ating Panginoon ang mangyayari. Sabi dyan, Satan hath desired to have you. So maaring nagpaalam pa, mga kapatid, ang kaaway sa ating Panginoon. Like Job, di ba? Nag-ask pa siya ng permission. At hinayaan ng ating Panginoon. Sabi dito, that He may sift you as a wheat. So sinerch ko rin yung sift, mga kapatid. Sabi doon, parang isi-shake ng malakas. Katulad ng kung paano ihiwala yan sa wheat, mga kapatid, yung grain dun sa chaff. So aalugin talaga yung kanyang pananampalataya at lalabas kung ano yung tunay na siya, mga kapatid. But sabi dito, but I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa daw converted dito si Peter, meaning wala pa siyang Holy Spirit nung mga pagkakataong ito.
So, ang next po na nangyari dyan, next slide. So, ayun nga po, nagkaroon nga nung arrest. So, sabi dito sa message ni Prophet sa end time evangelism, sabi niya dyan, Peter had a sword. He pulled that sword, was going to cut the high priest's ear off, and things like that. He did it. So sabi kasi din ni Prophet, si Peter daw ay magaling sa espada, mga kapatid, parang swordsman siya, ganun. Kaya daw niya makipag-duel, mga kapatid. And sabi nga dito, nagawa niyang i-chop yung ear ng soldier, I believe. So sabi niya dito, he did it, but when it come to real Christian courage, he didn't have it. He backed up and denied him. Is that right? Sabi dito, he could cut the high priest's ear off with his sword. Sure, he knowed how to handle it. But when it come to the squeeze, ayan na mga kapatid, and time to stand on the word of God, he didn't have the courage. So yung lakas niya, mga kapatid, ay physical lamang, mga kapatid. Sabi dito, and even denied he know Jesus. So sabi dito, mga kapatid, ayan, yung squeeze, sabi doon kanina sa binasa natin, ay hininga nga ng permission ng kaaway sa ating Panginoon na tetestingin talaga, mga kapatid, si Peter. So, next slide po. Sabi dyan, that's where it is today. We got courage to build buildings and put millions of dollars in them. Sa mga church, mga kapatid, sabi ito, we got courage to put pipe organ. Siguro, pinapaganda yung simbahan, mga kapatid. Yung mga instrumento ay talagang mamahalin, mga upuan, plush seats, and everything. And even go out and proselyte from place to place, and so forth. But when it comes to Christian courage to accept the word, nung salita na ang usapan, mga kapatid, sabi dito, the message of God, and stand there on it, we are few. Nagiging konti na lang tayo, mga kapatid, pagsasalita na ng ating Panginoon. So sabi dito, so what good is your stones? Maari yung building, anong kinabuti niyan sa iyo, mga kapatid, without a stone mason again. So, wala ang ating Panginoon na mag-guide, mga kapatid, sa church na yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung building, hindi talaga siya importante. Building is not important, mga kapatid. At sabi nga is God is looking for character. Diba? The beauty of the church is the character of the people mismo, mga kapatid, at hindi yung mismong simbahan. At sabi pa dyan, hindi ko na po nasama dyan sa baba, sabi nga doon na God is looking for character na maging si Eliezer nung hinanapan niya ng asawa si Isaac, mga kapatid. At nung si Rebecca po, nakita niya, ang tinignan niya yung character. Hindi yung kung ano bang bagay, but kung ano yung, kasi di ba parang nagbigay siya ng sign na kung sino magpapainom po ba sa camellia at sa kanya, ayun daw yun. So, tinignan niya yung character. And yun ang importante, mga kapatid, sa isang Kristiyano. At hindi yung building, mga kapatid, na literal. So next po, sabi dito, Peter said, Lord, I'm willing to go to death and everything with you. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay. But sabi ng ating Panginoon, He said, Peter, after you are converted, strengthen your brother. After you are converted, sabi ni Peter, well, Lord, I've been baptized by you. Sabi dito, Jesus Christ baptized Peter. He baptized His apostles. All right now, He said, sabi po to ni Peter, now, I've been baptized. I've done all these things and have walked by you. Sabi niya, nagawa niya, di ba? Silang mga disciples, mga kapatid, ay nakapag-cast out ng devil, mga kapatid, nakapagpagaling din, at kasama nilang ating Panginoon. Sabi niya dyan, I've been saved and you give me power. Sabi po niya. At sabi dito, you wouldn't expect God to put that power in an unclean vessel. So tama nga naman, binigyan sila ng ating Panginoon ng ganong katangian or power nga, but syempre hindi naman yun ibibigay ng Panginoon sa madudumi, mga kapatid. So maaari siguro ginastify din sila, di ba? Sinanctify, nilinis muna ang kanilang buhay. So sabi, so He had to clean them up and give them a life of sincerity. Yun ang una, mga kapatid, before He let them go out and preach the gospel. So, nilinis din, mga kapatid, katulad, di ba nga sabi, justification, sanctification, yun yung setting aside for service, na bago tayo magamit ng ating Panginoon, mga kapatid, na dapat malinis ang ating buhay, kaya hindi madali, mga kapatid, na tatayo dito, at siguro kung ano pang mga ministry nyo, mga kapatid, na mahirap
gumawa sa ating Panginoon kapag madumi, mga kapatid. And even yan, mga kapatid, ay nangyari din sa akin. Kapag dati pa po yun, song leader, tapos ako po'y naka-assign, okay na lahat, but suddenly, biglang nagkaroon ng something, hindi maganda sa aking puso at parang kinakailangan kong ipasa ito kay Brother Paul. Kasi mahirap nga, mga kapatid, na magpagamit kung hindi pure ang ating puso. Kaya we should always check our hearts, mga kapatid, before tayo mag-minister sa ating Panginoon. And sabi dito, preach the gospel, and they returned back rejoicing, said, well, even the devils is subject to us. So sinabi pa nila yan, nagagawa naman namin yon. Parang gano'n, mga kapatid. So next slide, sabi po dito, he said, now Peter, I know all this. Alam na lahat ng mga bagay na yan ng ating Panginoon, na ginawa nga yun ng nila Peter, mga kapatid. But sabi dito, but you're not converted yet. So hindi dahil nagawa niya yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay converted siya or may Holy Spirit na siya, mga kapatid. So ibig sabihin, makikita natin, siguro, di ba sa denomination, mga kapatid, ay nagagawa rin naman yan, nakapagpagaling. But hindi yun yung pinakaibig, hindi yun, mga kapatid, ang tanda na nasa yun na ang Holy Spirit. So sabi to, see, you're not right yet, Peter. You're not converted. But after thou art converted, then strengthen your brother. Sabi dito, Peter hadn't received the Holy Ghost yet, see? But when the Holy Ghost come, then Peter was an inspired teacher. So saka lang siya maging, mga kapatid, nung siya'y nabaptismuhan na. And yun nga, sinabi na wala pa siyang Holy Spirit noon. Kaya sabi, kaya niya nagawang i-chop yung ear nung sundalo, mga kapatid. And he even denied ang ating Panginoon. 3 times pa, mga kapatid. So maaring masabi natin na kung dinedenay mo pa, kapatid, ang salita, which is Jesus, mga kapatid, baka hindi pa napupunta sa iyo ang Holy Ghost, mga kapatid. So wag naman po sana. Kaya lagi nating bantayan ang ating sarili at ipanalangin na ay bigay sa atin ng ating Panginoon ng Holy Spirit, dahil alam ko, mga kapatid, na kapag dinesire natin yan, ay gustong-gustong ibigay yan sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya dito next po, may question. Sa question and answers, mahaba, mga kapatid. Sabi, do you believe that God gives the Holy Spirit? Kung binibigay daw po ba ng ating Panginoon ng Holy Spirit, the exact time na tinanggap mo ang ating Panginoon, or parang in process pa, or saka ba siya darating? Yun po ang tanong dyan. So sabi dito ng ating propeta, now Christian friend, a person cannot be born again until they have received the Holy Spirit. So kung wala ka pang Holy Spirit, mga kapatid, hindi ka pa born again talaga. Baka born again sa tubig, mga kapatid, but hindi sa Holy Spirit. At I believe, sabi nga rin ng ating propeta, na hindi mo, sa totoo lang, mga kapatid, na hindi mo pwedeng tawagin ng isang tao na Kristiyano kung wala naman talaga siyang Spirit of God. So, sabi dito, see, you can't. You are not even converted until you receive the Holy Ghost. I'm not saying you're lost before you receive the Holy Ghost, because you're not. Isabihin, mga kapatid, hindi rin naman porket hindi mo pa siya natatanggap, ay lost ka. But yan ay may stage, may proseso, mga kapatid. Ayun nga yung justification, diba? Sanctification, and baptism of Holy Ghost. And then saka tayo maa-adapt, mga kapatid, as sons and daughters. But totoo yan, mga kapatid, na may proseso. Diba? Hindi naman lahat na kapag after ng bautismo ay malinis ka na agad. And miski ako po, mga kapatid, nung ako yung nagpa-baptize, ay mga kasunod nun, mga kapatid, ay nakakagawa pa rin ako ng mga may bisyo pa rin, mga kapatid. But sa biyaya ng ating Panginoon, sa pakikinig ng kanyang salita, di ba? Faith cometh by hearing, hearing by the word. Kaka-attend mo dyan, kapatid, kakarinig mo ng salita ng ating Panginoon. Habang kinakausap ka niya, na kinoconvict ka niya sa mga bagay na hindi na dapat. Kaya I believe, nung nakaraan din nasabi yun, na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. But kailangan natin isuko ito sa ating Panginoon, dahil siya lamang, mga kapatid, ang makakapagbago sa atin. And yun nga, after ma-sanctify tayo, di ba, maaari na tayong gamitin ang ating Panginoon sa service. And I believe doon dadapo ang Holy Spirit na parang at dinidescribe din siya as dove, mga kapatid. At alam natin yung nature ng dove, na doon lang siya dumadapo sa mga pure, mga kapatid, sa walang halong mga sanlibutan or mga bulok, mga kapatid.
Amen. So, next slide. Sabi dito, when did He choose you? Sa adoption, before the foundation of the world. Amen. By His foreknowledge, He foresaw you and know that you would love Him. So, maaari mga kapatid, si Peter, dinanay siya, but nakita na ng ating Panginoon. Namamahalin talaga siya ni Peter. Miski tayo mga kapatid, marami tayong nagagawang mga pagkakamali, but sa dulo, nakita na ng ating Panginoon na tayo magiging tapat sa Kanya, mga kapatid. And sabi niya dyan, and before there was a foundation of the world, He chose you. Pinili ka na niya and sent Jesus that He might be the propitiation of your sins, to call you to reconciliation, to Himself to love. So, alam ng ating Panginoon ang lahat, at nakita natin ang Kanyang biyaya, undeserved favor, mga kapatid, na kahit dinenay na siya, ay nagbigay pa rin siya ng second chance. Actually, hindi lang second chance kasi 3 beses siya dinenay, mga kapatid. So, siguro ilang beses din. So, next po tayo. Ayan. Next po is job application or promotion. Sabi dito sa Psalm 75, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. Ang ating Panginoon daw ang hukom. Siya yung batas, mga kapatid. Siya yung may kapangyarihan. He put it down one and set it up another. So masabi natin ang promotion o kung anumang bagay, mga kapatid, ay hindi yan nanggagaling sa kung saang mga bagay. But ang Panginoon ang nagde-decide sa lahat ng mga yan. So, in example ko rin dito, mga kapatid, na sa trabaho, di ba po, minsan tayo nag-a-apply, siguro hindi ganun kaganda yung, natin, yung experience, yung resume, and mas maraming matalino siguro, mga kapatid, o mas maraming experience pa sa'yo, pero ikaw ang natatanggap. I believe, tinestify din ni Sister Rose yun dati, na, di ba, sa food siya nag-work, nag-cook ba, sis? But nagkaroon ng time na kailangan ayusin yung lugar at siya yung kinuha, mga kapatid. Sino ba na makakaisip nyon? Grabing pabor yun mula sa ating Panginoon. And maging ako, sa mga sideline ko po, mga kapatid, kasi editing po yun. Kung nakikita niyo po yung sineshare ko, yun po yun. Ako po nag-edit nun. At kung makikita niyo, hindi naman siya ganun kaganda, sobrang basic. But grabe yung pabor ng ating Panginoon na maari naman siguro naghanap siya ng mas magaling yung client ko. But binigay yun sa akin, mga kapatid. And dahil yun sa biyaya ng ating Panginoon, kaya thank you, Lord, sa mga bagay na yan. So, next po tayo. Next slide. Kaya po sabi dito, sa Why Little Bethlehem, when Jesus chose His disciples, there were many men better qualified for the job than those disciples. They were clergymen, mga priest ata yan, mga kapatid, but He never called one. There were clergymen in them days, great men, priests, men of education, renowned men, but He never called them. Anong pinili niya, mga kapatid? Sabi dito, He took fishermen, amen, and tax collector. Di ba, mga kapatid, si Peter nga, sabi, hindi din siya marunong magsulat. Isipin mo yun, mga kapatid, bakit siya ang pinili? Sabi, and tax collector, and so forth, to send His message out. He always does that. Ganyan kakaiba ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, in the days of Noah, He chose a farmer. Just a common farmer to announce the destruction of the age. Wow. At sabi doon pa, mga kapatid, ng ating propeta na yung generation, yung age na yan ni Noah is a great intellectual age. Sabi doon, it's greater age than we live now. Pero yun na noon, mga kapatid. So, ibig sabihin, marami sigurong matatalino na doon, mga kapatid. At sino ba naman ang makikinig sa isang farmer kung ikaw ay mataas sa iyong buhay, mga kapatid? At miski ang kanyang asawa ay tinanong siya na parang, paano ka gagawa ng arka? Isa ka lang na farmer, paano mo gagawin yon? So, bilang sa isipan ng tao, mga kapatid, ay hindi talaga maiintindihan. Sabi, just a common farmer, not a clergyman, just a farmer. So yan ang mga tinatawag ng ating Panginoon, mga mabababa. Diba tayo, mga kapatid, wala namang artista dito, wala namang, or meron po ba? So wala namang, hindi tayo sikat sa mundo, mga kapatid, no? Kung anumang fame yan, yan ang mga pinipili ng ating Panginoon, mga mabababa, yung mga humble lang, mga kapatid. Kaya wag tayong magmamataas sa ating sarili, mga kapatid.
Dahil kung sino nga ang binababa at yun ang tinataas ng ating Panginoon. Next pa, the days of Moses, he took a runaway slave, not a clergyman, and he let him get out till he was satisfied out in the backside of the desert and lose his education, and appeared to him in a burning bush and sent him down with a crooked stick in his hand to take over a nation that he had run from. So itong kay Moses, mga kapatid, kakaiba rin dahil alam naman natin before ay matalino rin naman talaga si Moses. So nilista ko dito, mga kapatid, hindi ko lang po nalagay dyan. Tinignan ko pa sa message yung mga kung paano dinescribe ng ating propeta si Moses. Sabi dito, smart, halo-halo na po ito, mga kapatid. Smart, educated, intellectual, he can teach wisdom to Egyptians, psychologists, and general. Kaya niya ituro kung ano yung military. Sabi ito, he is a great man. People feared Moses because of his greatness. Archbishop or like a pope, mighty man, mighty general. Next, Pharaoh, he's the prince of Egypt. He's a military genius. So yun yung katangian ni Moses. But hindi yun yung time na pinili siya ng ating Panginoon na i-deliver yung Israel, mga kapatid. Kailan, mga kapatid, nung sabi doon na si Moses ay slow of speech, slow tongue, maaring siguro siya ay insecure na, mga kapatid, sa kanyang sarili na hindi niya na kayang gawin ang mga bagay na yon. But ganun talaga ang pinipili ng ating Panginoon. Nang hindi na tayo nakaasa sa ating sarili, mga kapatid, dahil di ba alam natin na before na tumakbo si Moses, ay pumatay siya ng Egyptian at pinagtanggol niya, mga kapatid, yung, I believe, yung bayan niya, mga kapatid. And siguro, mga kapatid, maaari na akala niya yun yung way. Kasi I believe, mga kapatid, na nung bata pa siya ay parang sinasabihan po ba siya, tama, na siya ang magdi-deliver sa Israel, sa bayan na yon. So, sa kanyang sariling kaisipan, maaari, mga kapatid, na akala niya yun yung way. Malakas siya, mga kapatid, Akala niya pisikalan, ganun niya i-deliver, mga kapatid, Israel, but hindi. So hindi sa sarili nating kalakasan, sarili mong kakayanan, mga kapatid, tayo umasa, but sa ating Panginoon lamang. Amen. Kaya next po, example din natin dito ay si Gideon. So nagkaroon ng time, mga kapatid, na ang Israel daw, sabi, children of Israel did evil in the sight of the Lord. At ang Panginoon delivered them into the hand of the Midianites. At sinakop sila, mga kapatid, ng mga Midianites. Sabi doon, ninanakaw yung mga paranim nila, mga livestock. At yung mga tao ay natakot na may mga nagtago, mga kapatid. At sabi doon, they cried out to the Lord for deliverance. At ito nga po yon, then God raised Gideon. Basahin po natin. Diyan, sabi dito, and there si Gideon, and his father out there threshing this wheat, and an angel came to him, or he thought it was an angel. It happened to turn out it wasn't an angel. It was God himself, because you've got to watch, capital Lord, you see. So, kinatagpo siya ng Panginoon mismo, mga kapatid. At sabi dito, and when he spoke to Gideon, Gideon was a little surprised. Nagulat siya. And he said, nung angel of the Lord, now, mighty man of valor. And sabi dito, he didn't know he was. So si Gideon daw, mga kapatid, hindi niya alam. Kasi ang mighty man of valor, parang matapang, brave and courageous warrior, mga kapatid. So sabi dito, yun daw siya. And hindi niya yun alam, mga kapatid. Hindi niya kilala pa yung kanyang sarili. Kaya sabi dito ni Prophet, maybe you don't know you are. Hindi mo pa kilala ang yung sarili, mga kapatid. You might be many of those, but you might be many of those mighty men of valor tonight. Baka isa ka doon, mga kapatid, sa matatapang na mga sundalo ng ating Panginoon. Setting here, you say, maring sabihin mo, the little church, small group, ito kami, Panginoon, konti lang kami pag Wednesday. Isa ba ako doon? Sabi dito, oh my, there was only two there, him and his daddy. But kinatagpo sila, mga kapatid. At hindi lang yun, sabi dito, there only has to be two here, you and Christ. Yun lang, mga kapatid. Ang Panginoon lang sumama sa iyo, mga kapatid. That's all it takes to be a mighty man of valor. Amen.
So, kailangan lang natin, mga kapatid, ang Panginoon sa ating buhay para maging matapang. Diba sabi nga, with Christ, all things are possible, mga kapatid, at we can do all things through Christ who strengthens us, mga kapatid. Amen. So, next po, sabi dyan, now the first thing you know, what happened, as soon as he spoke to Gideon, thou mighty man of valor called him what he could do. And he said, Nay, Lord, no, Lord, I can't believe that. Nung sinabihan siya noon, hindi pa siya naniwala, mga kapatid. At maari, ganyan din tayo minsan, pag may papagawa sa atin ng ating Panginoon, sabi mo, Lord, di ko po kaya yan. At ganun din ako, mga kapatid. Ito, lalo na po dito, na magpipreach, hindi ko po talaga kaya yan, Lord. But, yun nga, ang pinag-uusapan natin dito is undeserved favor, na dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, pag na-realize mo, mga kapatid, yung ginawa niya sa'yo, talagang wala kang magagawa kundi sundin, mga kapatid, yung kanyang pinapagawa. Diba? Sabi pa doon ni Gideon, paano niya daw ililigtas yung Israel? Sabi niya doon, mahirap lang kanyang pamilya. At sabi pa niya doon na, he is the least in his father's house. So siguro, mahina, or basta minamalit niya yung sarili niya, mga kapatid. Maging si Moses, di ba? Kanina, napag-usap natin, kinwestiyon na rin yung ability niya, na slow of speech na siya, but sinabi sa kanya ng Panginoon na, bakit sino bang nagbigay ng bibig sa tao? Ang Panginoon ang nagbibigay nun, mga kapatid. Kaya pag sinabi ng ating Panginoon, siya rin ang mag-i-equip sa'yo, hindi sa ating sarili, mga kapatid. Kaya sabi po dito, and he looked at him, and he said, Nay, my Lord, if God is with us, then why is all this trouble upon us? So sinabi niya, dahil aware din, mga kapatid, si Gideon noon, na may Panginoon, simula sa generation ni Moses kay Joshua, mga kapatid, yung mga ginawa ng Panginoon, kung paano sila i-deliver sa Red Sea, kung paano sila sinustain, ay alam yun ni Gideon dahil naikukwento yun hanggang sa kanyang panahon, mga kapatid. Kaya hinanap niya dito, na kung sabi kasi dyan ng angel of the Lord, God is with you. So sabi niya, if God is with us, then why is all this trouble upon us? Kung kasama namin ng Panginoon, bakit ganito nangyayari? But sila inaano ng Midianites. Sabi dito, and where is the miracles that we are told about? Where is the things that God used to do? Amen. So next po tayo. Sabi dito, now, there is a good way to trust whether the messenger is right. So kasi yung angel of the Lord, sabi doon ni prophet, mga kapatid, yung itsura po niya, sabi siguro daw kalbo, na yung suot ay parang balat ng hayop, tapos may stick. So hindi siya ganun kaganda tignan. So parang kung isipin mo, hindi ka rin agad dapat maniwala, mga kapatid. Kaya sabi dito, there is a good way to trust whether the messenger is right or not. Kapag hindi daw, he has a form of godliness, but he will deny the power to do those miracles. But if he is a messenger from God, he'll not only speak of it, but he'll have it to produce it and to show that the God that he talks about is with him and in him. So yun yung sign, mga kapatid, na ang mensahero ay talagang pinadala ng ating Panginoon. And I believe ganyan ang ating kapatid, Brother Branham, di ba, mga kapatid? Marami siyang ministry, nagpagaling din siya, discernment, mga kapatid, ay mga prophecy, ay mga patunay na ang Panginoon talaga, mga kapatid, ay nasa Kanya. Amen. Kaya alam natin, mga kapatid, na kapag andyan ang Panginoon, sabi dyan, glory, that's it. Where God is, miracles are. Where God is, the sign of God is there. So kapag nandyan ang Panginoon, makikita mo talaga yung demonstration, mga kapatid, ng salita. Hindi lang siya salita, but may demonstration nga, mga kapatid, may transformation. At sabi nga, kung gano'n ang mga sign, mga kapatid, mga scriptural signs, ang mundo kasi, iba yung interpretasyon nila, mga kapatid, kapag nasa iyo ang Panginoon. Next po natin. Sabi dito, some of them said, well, if we got more members, if we got a bigger organization, mas marami tayo, mas malaki yung church natin or yung mga ka-fellowship natin siguro na church, if we got this, that, or better dressed people, mas mayayaman siguro, magaganda ang suot. If our churches are growing,
our organization, our denomination, our ministers are better trained. May mga pinag-aralan talaga mga kapatid. Isn't that a sign God is with us? Sabi ni Prophet, no sir, has nothing to do with it. So hindi porket ganon mga kapatid, na marami ang isang church, siguro talagang mayaman tignan mga kapatid. Hindi ibig sabihin nun na nandun ang Panginoon. Sabi dito, Jesus didn't say they'll have better organization as they grow and serve me. They'll have better churches as they grow and serve me. Jesus said, these signs shall follow them that believe. So may mga signs, yun ang titignan natin mga kapatid. Sabi dito, in my name they shall cast out devil and speak with new tongues and so forth mga kapatid. There you are, that's scriptural signs. Yes, sir. So, yun ang mga tanda, mga kapatid. Hindi laging physical, mga kapatid, karnal na pagtingin. But, ayan nga, yung mga senyales ng ating Panginoon ay kasama natin siya. So, anong kasunod na nangyari doon, mga kapatid? Nung sinabi sa kanya ng angel of the Lord na siya nga yung magde-deliver sa Israel, at nanghingi siya ng sign. Dahil sabi, nabasa natin kanina, kailangan may demonstration, may mga miracles na makikita, mga kapatid. So, nanghingi siya doon ng sign. Naglabas siya ng offering mga kapatid at sabi doon, ito'y tinanggap. It was accepted, yung offering niya consumed by fire, na ibig sabihin na ito'y natanggap mga kapatid. And then nung sinabihan siya ng angel of the Lord, na nung nasirain yung, kasi po yung Israel nung time na yon ay nag-worship sila ng idol, yung Baal worship mga kapatid. So pinapasira yon ng ating Panginoon. And I believe mga kapatid, kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, ay dapat din naman nasirain na natin yung mga idol panaiba mga kapatid na nakakahadlang sa ating paglilingkod sa Kanya. So sinira niya po yun, and kinaumagahan ay nagalit pa sa Kanya yung mga tao, but pinagtanggol siya ng tatay niya mga kapatid. And then nagkaayos din naman, then ito na po yung scenario. Basahin po natin sa Judges 7. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all of the people that were with him rose up early. Sila po ay nag-pitch ng tent doon sa medyo malapit lang, kung nasan yung mga Midianites. And then sabi doon, so marami po kasing naipon ng mga tao doon. Ang sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me. Masyado dong marami. To give the Midianites into their hands. Sabi, lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand had saved me. So sabi ng ating Panginoon, masyado kayong madami. Baka mamaya magmalaki ang mga Israelites na kaya nila natalo yung kalaban dahil sa kanilang sariling kalakasan, dahil ang dami nila. So ayaw ng ating Panginoon na ganoon. So maaring, kung ikaw din mga kapatid, kung siguro marami kang gift or talent, wag mo hayaan na itaas mo yung sarili mo dahil doon. But ang balik natin lahat sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Kaya sabi niya dito, now therefore, go to proclaim in the ears. So pinasabi na kung sino yung mga takot, maaring umuwi na. At sabi doon, then there returned of the people 20 and 2,000, and there remained 10,000. So originally, may 32,000 mga kapatid na soldier. Tapos umuwi na yung 22, and then natira na lang mga kapatid is 10,000 na mga soldiers. So next po, so meron pang test na isa na binigay ang ating Panginoon dahil marami pa siguro yung 10,000. Dinala niyan dyan sa may tubig at sabi doon, everyone that lappeth of the water with his tongue as a dog, na katulad ng isang aso, at maging yung mga iinom na luluhod, mga kapatid, yun yung mga hindi na isasama. And sabi dito, and the number of them that lap, putting their hand to their mouth, yung iinom mga kapatid, gamit ang bibig, ayun daw mga kapatid yung isasama. So, maaaring sabihin natin, ganyan talaga na dapat, dahil alam nila dyan mga kapatid na malapit sila sa kaaway, at bilang Kristiyano, ay sila'y nagbabantay mga kapatid, na hindi ka gagawa ng mga bagay na makakalusot o pwede kang atakihin mga kapatid ng kaaway. So, ang pinili dyan ng ating Panginoon ay yung laging vigilant mga kapatid, laging nagbabantay, na habang umiinom siguro mga kapatid ay nagbabantay sa kaaway. Hindi yung bahala na.
So, pinili ng ating Panginoon ang ganyang mga katangian, mga kapatid. So, ayan. So, 32K, 10K, tapos naging 300 na lang sila, mga kapatid. And the next po, next slide. So, sabi doon na pumunta po sila doon sa outside ng camp ng Midianites. Sabi doon, ang oras ay middle watch, 12 a.m. to 4 a.m. Yun po sabi nung sinearch ko. So, maaring tulog, mga kapatid, yung kaaway. At sabi doon, ang dala lamang nila is a trumpet, empty pitchers, and lamps. So, sino ba naman mag-aakala, mga kapatid, na makapaggera kayo? Ganyan ang dala nyo. 300 lang kayo, mga kapatid, tas ang dala nyo, trumpet, empty pitchers, and lamp. So, sabi dyan, nagkaroon sila ng 3 grupo. Yung 300, pinaghiwa-hiwalay sa surrounding the camp, mga kapatid. Sabi dyan, basahin natin. And they stood, every man in his place, round about the camp. Basahin natin sa taas. Sabi dyan, and they cried, the sword of the Lord and of Gideon. So sumigaw sila, mga kapatid. Kaya sabi dyan, and they stood, every man in his place, round about the camp, and all of the host ran and cried and fled. So natakot yung mga tao. Siguro, tulog, mga kapatid, nagulat. Nagsigawan sila, tapos binasag nila yung pitcher kasi yung ilaw, mga kapatid, nasa loob daw yun ng pitcher. So nung binasag nila, nagkaliwanag, mga kapatid. Tapos sila sumigaw. Sabi dyan, and the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the hosts. So dahil sa nangyari, mga kapatid, maaaring nagulat sila at sila yung nag-away-away, mga kapatid. Gabi ang kumilos ng ating Panginoon na hindi talaga tayo aasa sa ating sarili. Siya yung nakipaglaban, mga kapatid. Siya yung gumawa ng paraan para matalo. And kapag sa Judges 8 ata yun, mga kapatid, wala na po siya dyan. Sabi doon na yung total daw ng Midianites is 135,000. Sila 300. Na ganyan lang yung armas nila, mga kapatid. But sabi doon, 120,000 yung namatay dyan dahil meron pa pong mga nakatakas at may mga hinabol pa. So, grabe ang ating Panginoon, di ba? Na isipin nyo, si Gideon, wala siyang kaalam-alam na siya pala ay mighty man of valor, mga kapatid. I believe farmer lang din siya, mga kapatid. But gumawa ang paraan ng Panginoon, binigyan siya ng pabor, mga kapatid, para ma-deliver ang mga Israel sa pagkakataong ito. Amen. So next po, sabi dito sa 2 Corinthians 3, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Ang kasapatan natin, mga kapatid, ay sa Panginoon nang gagaling. Sabi dito, who also made us able, He made us able, mga kapatid, dahil hindi talaga natin kaya, ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. So next po tayo. Next slide. Sabi dito, God reveals this word in the season and to whom He chooses to reveal it to. So ang namimili ang ating Panginoon. God chooses who reveals it to. He chose that before the foundation of the world. And all of His doings were foreknown by Him. Alam niya na yan. Hidden from man, at hindi yan nakikita ng tao, mga kapatid. He just reveals them as He will. Kung kailan lang niya gustong ipaalam, mga kapatid, saka lang. Sabi dito, it is His chosen season, His chosen person, and He never did choose a party or sect. It's a chosen person, how He does it. So, ang Panginoon talaga ang namimili kung sino kanyang gagamitin, mga kapatid. Hindi tao ang mamimili, mga kapatid. Kaya sabi dyan, next slide, kaya po sabi dito, who is it that will dare to correct Him? Sinong may karapatan, mga kapatid, na i-correct ang ating Panginoon? Nasasabihin, now Lord, you made a mistake by putting this man in the ministry. Wag naman, mga kapatid, na may ganyan tayong kaisipan na, Lord, ba't yan ang pinapatayo mo dyan? Marami nang mas magaling dyan. Ganun, mga kapatid. Sabi dito, this man doesn't believe like we believe. Sabi dito, who is going to tell God He is strong in it? Sino daw may karapatan? Wala, mga kapatid. Sabi dito, it would take somebody that's a little more of a delinquent than I am to tell him that. Sabi dito, He knows what He is doing.
He knows who to choose and who not to choose. What to do and when to do it. Kaya sabi dito, no matter how much we think that a certain person is qualified, kung feeling mo may kapatid na, ay mas magaling to, kaysa dyan. Sana siya na lang. Hindi ganun kapatid. Sabi dito, how much we think that a certain person is qualified to do a certain job, God knows who is qualified for the time and the season or the time and the right time to do it. So kung sino man mga kapatid nakikita nyo dito na nag-minister sa ating Panginoon, huwag tayong magkaroon ng ganong kaisipan mga kapatid. Siguro, saan ba lagi tayo nagkakaproblema? Siguro sa tech, no, mga kapatid, bukod sa laging naglalag ang ating laptop, huwag tayong magkaisipan mga kapatid na siguro iba dapat ang nakaupo dyan, mga ganyang bagay mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang naglagay sa kanila dyan mga kapatid. At baka mamaya tanong ka ng tanong na ganon, ikaw hindi ka naman willing magpagamit sa ating Panginoon. So it takes mga kapatid na surrender. Diba? Hindi ko lang naslagay dyan mga kapatid, but sabi doon na may sinabi si Prophet na basahin ko mga kapatid para maana natin. Ito. Sabi dito sa notes ko po, God only wants one man that He can fully get in His complete control, one man that will fully surrender to Him. So yun kasi ang tinitignan ng ating Panginoon. Yung kayang mag-surrender sa Kanya. Kaya kapatid, huwag tayong kakaroon ng ganong kaisipan kung tayo sa sarili naman ay hindi naman natin maibigay ng buo ang ating sarili. And nawa sa gabing ito mga kapatid, makita natin yung biyaya ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng puso na ibigay na sa Kanya ang lahat, mga kapatid. Amen. So next po, parents and children. Sabi dito, Psalms 103, He had not dealt us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Amen. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him, for He knoweth our frame, He remembered that we are dust. So alam ng ating Panginoon na tayo-tao lamang mga kapatid nagkakamali. Kaya katulad ng isang tatay ay kahit tayo nagkakamali, tayo tinuturuan, minsan pinapalo mga kapatid, ba't hindi nawawala yung posisyon mo mga kapatid bilang anak? Amen. Kaya dito sa The Prodigal Son, alam natin ang kwento nito mga kapatid. At anuhin na lang po natin. Sabi dito, certain man had 2 sons. So yung sabi dyan na yung younger ay humingi na ng mana mga kapatid, yung portion niya dun sa kanyang tatay. At ito'y binigay mga kapatid, ay ito'y umalis siya. At ito'y ginastos niya sa mga walang kwentang bagay mga kapatid. At nung ito'y naubos na niya, sabi doon, there arose a mighty famine in that land. And then he joined himself to be a citizen of that country and he sent him. So siya nagtrabaho mga kapatid. Nagpakain, next po. Nagpakain mga kapatid ng baboy. At umabot sa time na sabi dyan, he would fain have filled his belly with the husk na maging yung pagkain daw ng mga baboy mga kapatid ay gusto niya na rin kainin. But there's a moment mga kapatid when he came to himself, he said, na-realize niya mga kapatid yung katayuan niya, yung posisyon niya mga kapatid. Sabi dyan, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare? So doon daw sa kanilang bahay mga kapatid, yung mga servant doon, ay may mga tinapay at may mga sobra pa. Tapos siya daw ay nagugutom. Kaya siya nagkaroon ng decision mga kapatid. And I believe lahat tayo ay may decision mga kapatid sa ating pupuntahan kung anong gagawin natin. Sabi dito, I will rise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son, and make me as one of thy hired servants. So nagkaroon siya ng decision mga kapatid, na siya hingi ng tawad. I believe yan ang dapat na ating puso kung tayo nakagawa ng mali sa ating Panginoon, na tayo mag-repent mga kapatid, tayo lumapit, bumalik sa Kanya mga kapatid. Kaya next dito, sabi, an uncertain sound,
God don't want you to be underprivileged. He wants you to have every privilege that He died for. Lahat ng ginawa niya na para sa'yo, mga kapatid, claim it. Every privilege He gave the church, He wants you to enjoy it. Sa'yo lahat yan, kapatid. Kaya huwag tayong malungkot. Sabi nga, ano bang mga binayaran ng ating Panginoon? Sabi doon, tayo pinagaling, di ba? By His stripes we are healed. The chastisement for our peace. Di ba, mga kapatid? So, tayo mamuhay, mga kapatid, na tayo pinagaling na ng ating Panginoon. Dahil tayo naman ay pinagaling na talaga. Kung may karamdaman ka, kapatid, tayo mamuhay ng masaya. Binigyan niya tayo ng kapayapaan. Despite sa mga nangyayari sa mundo, mga kapatid, kung ano-anong hindi magagandang bagay, mamuhay tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo maging grateful. Ano pa bang binigyang privilege? Eternal life, mga kapatid. I believe, isang rason, mga kapatid, na para maging masaya, mga kapatid, ay binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Hindi dapat lagi tayo, sabi nga, laging nakasimangot, mga kapatid, dahil walang Kristiyanong malungkot, mga kapatid. At maari siguro kung wala ka mang mga mamahaling mga bagay, mga siguro iPhone, di ba? Mga sasakyan, mga bahay, mga kapatid. Dahil kahit ako po, ay meron din akong desire na magkaroon ng sariling bahay. Materially, mga kapatid, parang yun na lang yung iniisip ko na kailangan ko. But pag napapaisip ako, mga kapatid, na meron na pala akong mansion doon, mga kapatid. Na iniisip ko, ibigay man to ng Panginoon o hindi, may mansion na ako sa kalangitan. At yun na lang yung kagalakan, mga kapatid, na nakakapagpatuloy. Nagbibigay kalakasan, mga kapatid, na siguro huwag tayong magpaka-stress, mga kapatid, sa mga bagay na yan. At tumingin tayo, mga kapatid, sa mga pinangako na ng ating Panginoon. Amen. So next dyan, sabi po dito, ano pong nangyari? And he rose and came to his father, but when he was yet a great way off, siya'y malayo pa lang, kapatid, his father saw him. Paano siya nakita ng mga kapatid? Ibig sabihin, nag-aantay lang, mga kapatid, yung kanyang tatay. At maaari, mga kapatid, kung ikaw man ay lumayo sa ating Panginoon, nag-aantay lang din siya sa'yo. Malayo man sa tingin mo, mga kapatid, siya'y nakatingin. Kapag ikaw lumapit, mga kapatid, ay sasalubungin ka niya. Amen. Sabi dito, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Amen. So what happened next dyan, mga kapatid? Na sabi doon na binigyan siya ng robe ng kanyang tatay, binigyan siya sing-sing, mga kapatid, at sapatos, nagpakatay ng baka, mga kapatid, at sila'y nagkainan at naging maggalak sila, mga kapatid. At sabi dito ni Prophet, the father never said, wait a minute, son, are you bringing my money back? Hindi na hinanap ng kanyang tatay yung kanyang kinuha, mga kapatid, na portion. Sabi dito, no, he never charged him for his sins. Amen? He was glad that he was coming back. Masaya ang ating Panginoon pag bumalik ka sa kanya, kapatid. Hindi ka niya sisingilin, mga kapatid, sa mga bagay na nagawa mo dahil pinatawad niya na yan. Sabi dito, he was glad that he had come to himself because he was his son. He was his own child. He was glad he was on his road home. Now, he didn't endorse his sin, but he was glad when he come to himself and said, I have sinned before my God and before my Father. I will arise and go to him. So you just have to repent, mga kapatid. Repent kung may nagawa kang kasalanan at bumalik. I-confess mo yung pagkakamali mo, mga kapatid. Dahil sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just, mga kapatid, to forgive our sins and cleanse us sa ating unrighteousness, mga kapatid. Amen. So sabi dyan, God perfecting His church, the prodigal son was a backslider. But we know, mga kapatid, na ang backslider is not lost. Out of fellowship lamang, mga kapatid. Sabi dito, but the father was more than glad to receive him. He's waiting for you tonight. So kung ano mang pagkakalayo mo sa ating Panginoon, nag-aantay lang ating Panginoon sa iyo na bumalik. At inaantay ka lang niya, kapatid. At nandyan lang siya sasalubong sa iyo. Yayakapin ka at tatanggapin ka. Isusuot sa iyo ang balabal, ang righteousness niya, mga kapatid. At ibabalik niya sa iyo ang yung joy, mga kapatid. Amen. At naalala ko rin, bilang dahil pasaway,
Hindi ko na po nalagay dyan si Abraham, yung nangyari po sa kanila sa kanyang pagsisinungaling kay Abimelech. I believe tama po ba? So sabi doon, nagsinungaling siya. Before pa nun si Isaac, wala pa silang anak. So nagsinungaling si Abraham noon dahil baka pag sinabi niyang asawa niya si Sarah, ay patayin siya, mga kapatid. So nangyari, kinausap ng ating Panginoon sa panaginip si Abimelech, sinabi na may asawa yan, at yan ay propeta. At sabi pa nga doon na siya pa ang magpipray sa kanya. So kung sino pa yung nagsinungaling, mga kapatid, siya pa yung nagpray. Grabing pabor yun, mga kapatid. At hindi lamang yun. Sabi doon na after noon, nirestore sa kanya si Sarah, binalik si Sarah, tapos binigyan pa siya, sabi, ng mga sheep, oxen, nag-offer pa ng servants, at tinanong pa siya kung gusto daw ba nilang tumira doon sa lupain na yon. Binigyan pa siya ng 1,000 pieces of silver. Isipin niyo, kapatid, grabing pabor. Nagsinungaling ka, tapos ganun yung balik sa'yo ng ating Panginoon. Grabe. Nakapakabuti talaga, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kaya tayo nagkakamali rin tayo minsan, but still, di ba, Brother Paul, kanina, napakaganda. Sabi ko, ang ganda ng patatawa ni Brother Paul, sakto. Grabe yung pabor, di ba? Kasi tumayo siya sa salita ng ating Panginoon na kahit dapat tikita na siya or kung anumang penalty yon, but yung pabor, binigyan pa siya ng chance na wag na ulitin yon at para hindi na muli mangyari yon, mga kapatid. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. And sometimes kasi, mga kapatid, katulad dyan ni Abraham, di ba, natakot. Siguro naipit siya sa sitwasyon at sinabi naman din ni prophet na nangyayari din sa atin yan. May mga times na parang wala tayong magagawa, mga kapatid, kaya tayo nakakagawa ng hindi maganda, ng mistake. But sabi nga doon na yung mistake lamang yung, mga kapatid, dahil hindi naman ito willfully, hindi mo naman talaga ginustong gawin yon, mga kapatid, but naipit ka lang sa sitwasyon. So ang pabor ng Panginoon ay nasa atin pa rin, mga kapatid. Next po. I think this is the last na, mga kapatid. So una natin is second chances. And then, yung job application, promotion. And then yung parents and children. And last po natin is debt forgiveness. So sabi dito, Colossians 2:13, and you being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Amen. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Napakabuti ng ating Panginoon. So next na po tayo. Example is thief at the cross. Familiar na rin, mga kapatid. So sabi dito na meron dalawang gumawa ng krimen. Di ko alam kung thief din yung isa, mga kapatid. But ayun nga po, andun yung isa na sinasabi na kung ikaw nga ang Panginoon, iligtas mo yung sarili at iligtas mo rin kami. At sinabi sa kanya nung thief, mga kapatid, na nirebuke siya. At kundi siya yung nagpaka-humble, mga kapatid. At hindi lamang siya naging humble, but meron siyang revelation, mga kapatid, na kung sino ang ating Panginoon. Dahil sinabi niya doon, naniniwala siya na siya ang Panginoon. Sabi dito, hindi niya deserve yun. Sabi diyan, we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Sabi niya, but this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, nagpakababa siya, mga kapatid, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano sinabi, mga kapatid, sa kanya? And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Sa araw rin na yan, mga kapatid, sinama siya ng ating Panginoon. At ang maganda dito, mga kapatid, itong thief, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Na-meet niya ang ating Panginoon at hindi niya na yun pinalagpas. At nawa, mga kapatid, ganyan din tayo, na kung na-meet mo ang ating Panginoon, wag mo nang palampasin, dahil baka pag pinalampas mo, darating ang panahon na hindi mo na siya makikita, mga kapatid. Amen. Kaya grabing pabor din to, mga kapatid, na siguro buong buhay niya ay puro, yun nga, pagnanakaw, kung ano mga bagay, but sa huling sandali niya, mga kapatid, ay naisama pa siya ng ating Panginoon. Kaya thank you, Lord. Next po. Malapit na po tayo matapos. And lastly, the Gentile bride. Sino to, mga kapatid? Kayo ba to, mga kapatid? Amen, tayo yan, mga kapatid. Sabi dito,
God blinded them purposely for you and I. Sino po yun? Yung bayan, mga kapatid, yung sariling bayan ng ating Panginoon ay binulag niya para sa atin. What a favor, mga kapatid. Sabi dito, they cannot see because God blinded them. God blinded their eyes so we would have a chance. Kung hindi ginawa ng ating Panginoon yun, mga kapatid, wala tayong chance. But ginawa yun ng ating Panginoon to preserve life at tayo inabot niya, mga kapatid. Kaya sabi dito, notice, they couldn't see no matter how much scholars, how much priest they was, what they had done. They still could not see it because they were blind. Their sight might been 20/20 physically, but their spiritual sight. Amen. So next po tayo. Sabi dito, but you were saved 1900 years ago or 2000 years ago when Jesus died at Calvary. He settled the sin question forever there. There is where He paid the supreme price. Kaya nga natin nakuha yung mga privilege, mga kapatid, made the great sacrifice that through His death at Calvary, then we have right to salvation. Nagkaroon tayo ng karapatan, mga kapatid, sa kaligtasan. Dahil binayaran ng ating Panginoon ang ating mga pagkautang sa ating kasalanan, mga kapatid. Sabi dito sa Romans 4, saying, blessed are ye whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Thank you, Lord. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Salamat sa ating Panginoon. Ating mga kasalanan, hindi nasisingilin sa atin. Binayaran niya na lahat yan, mga kapatid. And last slide po. Final admonition na tayo, mga kapatid. Sabi po dito, before there was a world, you were in God's thoughts to give you the Holy Ghost. So inisip niya na pala yun, mga kapatid, na sa iyo niya ibibigay ang kanyang spirito. Because He knew that you'd be wanting it. Gusto mo ba ma-receive, mga kapatid, ang Holy Spirit? Alam niya na, because of His foreknowledge, mga kapatid, kilala ka na talaga niya at alam niya na darating ang araw, nahihingin mo yan sa Kanya at ibibigay niya yan, mga kapatid. And He chose you Himself because you desired. Siya rin ang nagbigay ng desire na yan, mga kapatid. He chose you in Christ before you or Jesus, any of you was on the earth. So napili ka na niya before anything else, before anong creation, mga kapatid. And He sent Jesus to die to prepare the way to send the Holy Ghost to bring you to Himself. Amen. So pinili tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam niya ang pipiliin mo, alam niya na iibigin mo siya. Kaya niya binigay ito sa atin, mga kapatid. Kaya sa kasimplihan, mga kapatid, ng mensahe, nawa ito'y kumatok sa ating mga puso ang undeserved favor ng ating Panginoon na sa kabila ng ating mga pagkakamali, mga ginagawang hindi mga maganda kung minsan, mga kapatid, ay nagawa pa rin tayong ibigin ng ating Panginoon, patawarin, bigyan ng second chance, pagpalain pa, mga kapatid. Diba? Kaya nawa ma-realize natin ang mga bagay na to at maging dahilan nito na tayo'y maglingkod ng masaya, hindi laging down, mga kapatid, at magpagamit, mag-surrender fully sa ating Panginoon. Kaya God bless you all, saints. Yun lamang po. To God be the glory.